sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong gawain sa umagang ito. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa oras na ibinigay ninyo ang araw ng Panginoon upang ikaw ay sambahin. Panginoon, tulungan niyo po kami na sa araw ng pamamahinga, ang araw ng Panginoon, ay paghandaan namin sapagkat binigyan niyo kami ng 6 na araw upang gugulin ang mga araw na ito sa trabaho na nagbibigay ng kalwalatian sa inyo. Subalit, ang araw ng linggo ay araw na itinalaga ninyo sa mga anak ninyo upang magpahinga sa inyong presensya at dumako sa bahay-sambahan sapagkat nais ninyo na kaming lahat ay magkabahagi sa pagtitipon upang ikaw ay sambahin, pasalamatan, at magpahinga sa presensya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Lord, hayaan nyo na siyasatin nyo ang aming mga sarili. Ano man po ang mga nakikita ninyo na kasalanan dahil nilabag namin ang inyong mga salita, alang-alang sa takwiran at dugo ng aming Panginoong Hesus, kami po ay humihingi ng tawad. Patawad po aming Ama. Pagpalain niyo po ang pagpapaliwanag ngayon ng inyong mga salita na nakabuod sa pag-aaral namin sa Heidelberg Catechism na naisulat noong 1563. Tulungan niyo na mas maintindihan namin na ang mga tinuturo dito ay magbigay pa ng pagkaunawa sa amin, lalo na sa aspeto, Panginoong Diyos, ng tinatawag na authority mo sa inyong local church, kung paano nyo binubuksan at sinasarahan, Panginoon, ang pintuan ng inyong iglesia. Lord, be with us at pagpalain nyo maging ang mga ipapadpad ninyo na tao, mananampalataya o hindi mananampalataya, sa paikinig sa online social media na ito. Dear Lord, maraming salamat. This is my prayer. In Christ's name, amen and amen. Papatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa patungkol sa tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 16, kung saan ating tinatalakay doon na binigay ng ating Panginoong Hesukristo ang mga susi kung paano sasarahan at bubuksan ang iglesia o ang kaharian ng Panginoong Diyos. At atin nang nakita sa Lord's Day 31, doon sa question and answer 83, ang patungkol dito. At nais ko na i-recap or i-review itong pinag-aralan natin last Sunday School. Ang sabi ng katanungang 83, ano-ano ba ang mga susi ng kaharian ng langit? Ang sagot po, ang pangangaral ng banal na ebanghelyo at pagpapairal ng disiplinang Kristiyano o pagtiwalag sa iglesyang Kristiyano. Sa pamamagitan ng dalawang ito, ang kaharian ng langit ay nabubuksan sa mga mananampalataya at nasasara naman laban sa mga di mananampalataya. Malinaw po ito sa Matthew chapter 16 verse 19 at malinaw po ito sa John 20:23 at sa Matthew 18 verse 15. Dalawang bagay ang makikita natin dito sa tanong na ano-ano ba ang mga susi ng kaharian ng langit. Una, ang pangangaral ng banal na ebanghelyo at pagpapairal ng disiplinang Kristiyano. So may dalawang pinapakita rito. Yung una, itong preaching the gospel of Christ and Christian discipline. So yun yung una. Pag pinapangaral ang ebanghelyo at ginaganap ang Christian discipline sa local church. Yung pangalawa naman, yung tinatawag na pagtiwalag sa iglesyang Kristiyano. Ang tawag dito ay in-excommunicate ang isang tao na kasama sa church, subalit dahil sa kanyang
pagsuway sa aral ng salita ng Diyos at pagpapamuhay ng hindi ayon sa salita ng Diyos ay inuutos na alisin o ihiwalay sa kabuuan ng Kristiyanong mananampalatayang iglesia. So dalawa, pangangaral ng Ebanghelyo at pagdidisiplinang Kristiyano, at yung pangalawa naman ay pagtitiwalag sa iglesyang Kristiyano. At ang sabi dito, sa pamamagitan ng dalawang ito, ang kaharian ng langit ay nabubuksan sa mga mananampalataya at nasasara naman laban sa di mananampalataya. Malinaw nga po yon sa Matthew 18:15. Ano sabi doon? Hanggang 18. Ang ipagbawal nyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot nyo sa lupa ay papahintulot sa langit. Ang gapusin nyo sa lupa ay gagapusin sa langit. Ang pakawalan nyo sa lupa ay pakakawalan sa langit. So that is the authority of the church. May authority ang church na ibinigay ang Diyos to administer ng mga office bearer o ng mga pastor, kasama ang elder sa loob ng church to execute the discipline and to execute, to practice and preach the gospel and the Christian discipline. Sa pagpapatuloy natin ngayon, dito sa Lord's Day 31, ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral ngayon ang question and answer 84. Ang sabi rito, paano ang kaharian ng langit ay nabubuksan at nasasarahan sa pamamagitan ng pangaral ng banal na Ebanghelyo. So ngayon, ina-address ngayon dito na yung pinakasusi sa local church, okay, sa iglesia, ay ang pangangaral ng banal na Ebanghelyo. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ kay Peter at saka sa mga colleagues niya, mga kasama niya ng mga disciple. Ang sabi doon, malinaw, at ngayon Pedro, sabi doon, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades o ng impyerno ay hindi ito maisasara. Nasabi ron, at ibinibigay ko sa inyo ang mga susi. Sabing ganon. So, binigay ang mga susi. So, ano ba yung susi na ito na siyang binigay ng ating Panginoon Jesucristo? So, para mas maging malinaw sa atin, at ganito ang sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 16. Basahin ko po ng mabuti. Ang sabi niya ay ganito. Listen carefully. Sabi niya, ito, sa verse 19 ng Mateo 16, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang pahintulot mo sa lupa ay papahintulot sa langit. Usually, itong susi na ito, hindi ito yung authority na basta galing lang kay Apostle Peter at sa mga disciple. Kundi yung authority ito, na ibinibigay na susi, ay walang iba, kundi si Kristo mismo. Siya mismo ito at ang kanyang teaching, ang kanyang gospel, ang kanyang mga aral o ang ebanghelyo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing at ang kanyang pagkabuhay. Ito yon. Kaya sabi rito ay ito. Sa ganito, ayon sa atas ni Kristo, na ito ay dapat ipangaral at hayagang ipatutuo sa lahat at sa bawat mananampalataya, na kapag sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay pinaniwalaan nila ang pangako ng Ebanghelyo, lahat ng kanilang mga kasalanan ay totoong pinatawad ng Diyos, batay sa katwiran ni Kristo. Sa kabilang dako, kapag ipinahayag at ipinatutuo ang Ebanghelyo sa lahat ng di mananampalataya at sila'y hindi tunay na nagsisi, sila'y nasa ilalim ng puot ng Diyos at walang hanggang sumpa habang sila'y hindi sumasampalataya. Ayon sa patunay ng Ebanghelyo, sila'y hahatulan ng Diyos sa kasalukuyan at sa darating na panahon. Ito yung sagot dito sa tanong na paano ang kaharian ng langit ay nabubuksan at nasasarahan sa pamamagitan ng pangaral ng banal na Ebanghelyo. Malinaw na ang gospel ni Kristo ang magdidetermina kung sino ang papapasukin sa loob ng kanyang iglesia.
Alam natin, the word church means from the Greek word ecclesia, meaning called out. At yan ang maring sinasabi ni Apostol Peter sa unang Pedro, Kabanatang 2, ang sabi niya, tinawag kayo mula sa kadiliman tungo sa agilagilalas na kaliwanagan. At ang iglesyang ito, na binayaran at binili ni Kristo, ay kalipunan ng mga mananampalataya. Kalipunan ng mga mananampalataya. Hindi building, hindi chapel, kundi group of people na niligtas ni Kristo, na kanyang tinawag dahil sila ay hinirang ng Ama at tinubos ni Kristo at binorn again ng banal na Espiritu. Yung ebanghelyong ito na siyang nagdedetermina kung papapasukin ba ang isang tao sa kawan ni Kristo ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, ayon sa atas ni Kristo. Ito'y dapat ipangaral at hayagang ipatutoo sa lahat at sa bawat mananampalataya. Ano ibig sabihin dito? Galing po ito sa sinulat ni Mateo, sa Mateo Kabanatang 28. Ano ba yung sinasabi ni Pablo, ni Jesus Christ sa Mateo chapter 28? Ang linaw ho ng kanyang sinasabi sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Ang sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Verse 19, pakisara nga yung kaya, pumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. So si Jesus Christ ang nagsasabi na dapat ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi ron, ang linaw, ang sabi, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautisyohan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Dito pinakikita ni Apostol ng ating Panginoong Jesucristo through Matthew na ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang gawain ng isang iglesyang in-establish o itinatag ni Kristo. This is their great commission. Pumayo kayo. Ang sabi, go! Go! Ano ba ang ibig sabihin ng go? Well, kaya ito pinahayo, this is an action word, meaning may ginagawa dapat ang isang local church. At ang ginagawa dapat ng isang local church ay humahayo. This is the key, ito yung pinakasusi upang ang mga tao na makasalanan na nasa sanglibutan ay maligtas at mabuksan ang kaharian ng Panginoong Diyos sa langit. Ganon din dito sa lupa upang sila ay maging kabahagi ng isang local church dahil sumampalataya sila at niligtas sila ng ating Panginoong Jesucristo. At ano yung gagawin? Nasabi, turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Ibig sabihin po, ang tungkulin ng isang local church, either na mananampalataya o hindi pa mananampalataya, is to teach the whole counsel of God. Dapat ituro ang buong panukala at konseho ng karunungan at salita ng Diyos sa lahat ng tao, mananampalataya o hindi mananampalataya. Why? Kasi ito ang nagdadala sa isang makasalanan upang maging alagad ni Kristo. Kapag naipangaral ang gospel, ang kamatayan, ang pagkalibing at ang pagkabuhay, ang dalawang katangian ni Kristo na siya ay Diyos, tao, at may isang Diyos sa tatlong persona na pinanampalatayanan ito ng isang makasalanan dahil binago ng banal na Espiritu yung puso nila, yung regeneration o yung salitang kapanganapang muli at pinagkalooban ng pananampalataya ng Santong Espiritu. Ang taong iyon ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan. At dahil doon, yung susi kung bakit siya naligtas ay ang Ebanghelyo ni Kristo. At magiging kabahagi siya sa isang local church. Magiging kabahagi siya sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan binubuksan para sa Kanya ang
local church dito sa lupa sapagkat ang Diyos ang nagligtas sa kanya at meron siyang katunayan ng kaligtasan sa kalangitan. So, yun yung ibig sabihin doon. Kaya ang sabi rito, yung tao na nakarinig, na ituro, na ipangaral ang Ebanghelyo, ang sabi na kapag sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay pinaniwalaan nila ang pangako ng Ebanghelyo, lahat ng kanilang mga kasalanan ay totoong pinatawad ng Diyos batay sa katwiran ni Kristo. Napakaganda na marinig ang mga pangungusap na ito na binabanggit ng Katekismong Heidelberg sapagkat sinasabi rito na kapag sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay pinaniwalaan ang pangako ng Ebanghelyo. Now, ano ba yung tunay na pananampalataya? Well, this is a saving faith. Quote-unquote, saving faith. Pananampalatayang nakapagliligtas. Hindi siya counterfeit faith. Hindi siya basta faith lang na generic, kundi this is a genuine and true faith. This is a saving faith. What is the saving faith? Ang pananampalataya na nakapagliligtas ay mayroong dalawang elemento o sangkap. Una, mayroong tinatawag na biblical knowledge ang isang makasalanan o ang isang mananampalataya. Kung hindi pa mananampalataya, para maligtas siya, ay kailangan niyang magkaroon ng tunay na pananampalataya o saving faith. At ang una na elemento na dapat na meron siya ay biblical knowledge. Ano ibig sabihin ng biblical knowledge? Kaalaman sa salita ng Diyos. Partikular, kung sino yung Diyos. Kung ano ang ebanghelyo ng Diyos. Kung ano ang ginawa ni Kristo sa Kanya sa cross. Kung sino si Jesus. Kung ano ang banal na Espiritu. Kung ano ang kaligtasan. Kung ano ang katayuan ng isang tao sa harapan ng Panginoong Diyos. That is knowledge, biblical knowledge. Tapos pangalawa, yung tinatawag na trust. Ano ba yung trust? Pagtitiwala. Magtitiwala ka doon sa biblical knowledge at doon mo ibibigay, ipapasakop ang iyong sarili kung paano ka naging makasalanan at kung gaano ka banal ang Diyos at kung paano kanya tinubos at niligtas. At marami pang bagay, pero this is the basic na dapat nating maintindihan. At ang sabi rito, at kapag sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, pinaniwalaan nila ang pangako ng Ebanghelyo. Tingnan niyo yan, sabi ron, kapag sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, pinaniwalaan nila ang pangako ng Ebanghelyo. Pinaniwalaan. Ano ba ito? Believe or trust. Well, mahirap maniwala o magtiwala o paniwalaan ang isang bagay nang wala kang first-hand knowledge. Kailangan natin ng isang kaalaman bago tayo magtiwala. Para itong isang ama na ang kanyang anak ay punong-puno ng pagtitiwala sa kanya. Na alam niya na may relationship siya sa kanyang ama at alam niya, kilala niya yung ama niya, kaya anuman ang mangyari ay nagtitiwala siya. In the same way, sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang sabi ron, yung Ebanghelyo ni Kristo, this is a basic knowledge na dapat na malaman ng bawat isa. Ano ba yung Ebanghelyo ni Kristo? Well, sabi ng 1 Corinthians chapter 15, ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Diba? Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kautusan, nilibing at muling nabuhay ayon sa kautusan para sa ating kaligtasan. Yan yung Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Kasi kapag pinaniwalaan natin yung sinasabi ng Biblia, which is our knowledge sa Ebanghelyo ni Kristo, at doon tayo nagtiwala, ang sabi ng Heidelberg Catechism ay ito, lahat ng kanilang mga kasalanan ay totoong pinatawad ng Diyos batay sa katwiran ni Kristo. So yung ground pala ng justification o pagpapawalang sala ng Diyos Ama sa atin ay nakabatay lamang saan? Sa katwiran ni Kristo.
malinaw dapat sa atin doon. Ano ba yung ibig sabihin ng katwiran ni Kristo? Yung Christ righteousness. Ang sabi rito, batay lamang sa katwiran ni Kristo kung paano tayo mapapatawad ng Diyos Ama sa ating kasalanan. At kapag sinabi natin, katwiran ni Kristo, ang tinutukoy rito, ang the true nature of Jesus Christ in His one person. Ano ba yung sa person ni Jesus Christ? He is God, man. Siya ay Diyos, siya ay tao. At ano ang ibig sabihin nito na righteousness? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Bakit naman nagkatawang tao ang Diyos? Upang mamatay siya sa cross ng Kalbaryo. Ano ibig sabihin doon? Sapagkat sa banal na kasulatan, ay dapat nating maintindihan sa 2 Korinto, kabanatang 6, ay sinabi ron, kabanatang 5, talatang 23, siya na walang kasalanan ay ginawang makasalanan para sa atin, nang sa ganon ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang linaw po ng sinasabi ng Apostol Pablo ng salita ng Diyos dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 21. 2 Korinto 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, dito pinakikita si Kristo perfect and sinless. Why? Because He is God and became man, nagkatawang tao. So, dapat maunawaan natin kapag sinabing yung katwiran ni Kristo lang ang basihan ng pagpapawalang sala o justification sa atin, dapat malinaw sa atin sino si Kristo. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. He became man. Yung pagiging God ni Jesus, yung pagka-Diyos ni Kristo, ulitin ko, yung pagka-Diyos ni Kristo, malinaw dapat ito, nakasama yon sa requirements ng tagapagligtas. Pag sinabing Diyos si Kristo, ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Matuwid siya dahil wala hong pwedeng maging qualified na tagapagligtas na manggagaling saan? Sa laman ni Adan, sapagkat lahat na nagmula kay Adan ay naging makasalanan. Lahat tayo ay imputed, napasahan ng kasalanan ni Adan. Kaya sabi ng Romans 5:12, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ng lahat ay nagkasala. So wala hong pwedeng sa natural na humanity ito na magiging tagapagligtas. Kailangan ang Diyos na banal, ang Diyos na matuwid, ay magkatawang tao at yan ay si Kristo. At nung siya ay sa tamang panahon, ay itinakda ang kanyang kamatayan sa cross, ang ibig sabihin po nun sa pag-aaral ng Biblia, this is His active obedience. Ano ba yung active obedience? Si Jesus Christ, completely sinunod niya ang lahat ng kautusan. Yung 513 na law, sinunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yung 511, that is Mosaic law, galing sa Old Testament, at yung 10 kautusan na hinati sa dalawa, that is 513. Ibig sabihin po, malinaw, completely sinunod ni Jesus Christ ang lahat ng kautusan. Lahat ng kautusan, sinunod ni Jesus Christ. At ang ibig sabihin po nun, bakit niya sinunod yon? Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi magtiwala sa sarili nating kakayanang sumunod sa kautusan. Dahil ang paglabag sa isang kautusan ay paglabag sa buong kautusan. At ang lahat ng mananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Kaya nga completely, sinunod ni Kristo yon kasi hindi natin kayang sundin ang kautusan. At si Kristo, in His active obedience, completely sinunod niya ang lahat ng kautosang ito. At yung kanyang kamatayan sa cross ay nagpapakita na ang hindi mo kayang sundin na kautusan ng Diyos ay kanyang inako
Alam nyo, bakit merong kasalanan? Dahil sa kautusan. Hindi natin kaya sundin yon. Kaya ang ginawa ni Jesus, namatay siya sa cross. Inoffer niya yung sarili niya doon upang ikaw at ako na hindi kayang sumunod sa kautusan at naging makasalanan at kinapuputan ng Diyos dahil sa pagsuway natin sa kautusan, si Kristo ang umako nun. Siya yung substitute natin. Siya yung humalili sa atin. Sa halip na kapag ngayon titingnan tayo ng Diyos na napupuot siya, nagagalit siya, kasi hindi natin nasusunod ang kautusan, siya yung tiningnan ng Diyos. Doon sa cross, doon inalay niya yung kanyang buhay, napuot ang Diyos Ama sa kanya. Bakit napuot ang Diyos Ama sa Panginoong Jesus nang nasa cross siya? Kasi para mawala ang puot ng Ama sa ating mga makasalanang hinirang. Dinala ni Kristo yung hindi natin kaya sundin, nakautusan. At di talaga natin kaya sundin yon. Lahat ng tao na hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos ay nasa ilalim ng isang sumpa at kapuotan ng Diyos. Hindi lamang ngayon, kundi kamatayan. Ang kaluluwa ay paparusahan sa impyerno at mararanasan ng puot ng Diyos. Malinaw na nang namatay si Kristo sa cross, yung complete obedience ni Kristo sa cross, para sa iyo yun. Inako niya yun. Kaya, nung namatay si Kristo sa cross, siya yung humalili. Ikaw dapat ang nandun, ako dapat ang nandun. Si Kristo ang umako ng sala natin. Siya yung umako ng puot. Dapat sa iyo at sa akin. Sa kanya napuot ang Ama. Kaya nga, nung nandun siya sa cross, malinaw ang sigaw ni Jesus Christ. Ama ko, Ama ko,